Okay. Hi guys, good morning. I'm back. Today is Friday. It's a weekend. September 8, 2023. Ang oras natin ngayon is 12:04. Um, Scam alert, yung purpose ng video na to let you know. Kasi yesterday, may na-receive akong message from WhatsApp, Actually, ang WhatsApp, ang dami nagme-message sa akin dito. Daming mga nag-invite sa akin to work for them, simply yung by parang work from home. Yan, using the internet. Anyway, kahapon, taga Google daw siya. And sabi niya sa akin kung gusto ko raw ba maging part ng team nila as a reviewer, Meaning to say, from Google daw, meron sila ipapadala sa akin mga link na i-accomplish ko lang yung link na yon, and then send ko lang yung photocopy ng picture, and there you go, meron na akong 50 pesos kada task. And in one day, there are about 27 to 30 tasks, So, basta ganun, 50 pesos per task. They come in threes, So, yung 3, 150 yon. Tapos, pag na-finish mo pa yung task 1 hanggang 12, meron ka daw 5,000 na bonus, So, very interesting ang dating sa akin, and looking at their company, sabi niya nga ay taga Google daw siya. So, sabi ko, sige, subukan natin. So, sabi niya sa akin, this is through text lang naman. Bibigyan kita ng link, gawin mo yung instruction sa link, and once you do that, screenshot mo, and then, I'm going to pay you 100 pesos. Yan. So, 100 pesos. So, ginawa ko lang yung link, parang magre-review ka lang ng hotel, yung ganon. Bibigay ka lang ng 5-star daw palagi. So, nireview ko yung hotel, binigyan ko ng 5-star, and then in-screenshot ko, binigay ko sa kanya, and then hiningi niya yung pangalan ko and yung GCash number ko. So, binigay ko yung isang GCash ko na hindi ko ginagamit. So, maya, wala pa sigurong 1 minute, dumating 100 pesos. Tinignan ko kanino galing, nakalagay Easy Pay. Okay, so sabi ko, wow, ang galing nga. Tapos tinanong niya ako if I'm interested. Sabi ko, sige, subukan natin. By the way, bawal pala yung magsalita ng Tagalog, doon sa chat. Kailangan English daw. So, hindi ko na tinanong kung bakit, but I'm assuming na baka naman kasi mga foreigners, yung mga readers nito, ganyan. So, kaya, yung mga reviews, So, kaya sabi ko, sige, English. Now, sabi niya, mag-download ka ng Telegram na app. Doon, papadala ko sa iyo yung aking receptionist, and then bibigyan kita ng code. I-message mo lang yung code sa kanya, and then she will do the rest. So, what I did, download. Hinanap ko yung number ng receptionist, and then I key in yung kanyang code number na binigay. Now, after doing that, so nagbigay na siya ng house rules. Same house rules na binigay nung una. So binigyan niya na ako ng task. At that time, it was 11 o'clock already. So 11 o'clock, nasa task 7 na. So apparently, nag-start daw sila 10 o'clock in the morning. Binibigay yung first task, yung task number 1. Kasi every 30 minutes yan may task na darating sa'yo. So, gagawin mo lang palagi yun. So, nangyari sa akin, sige, task, ginawa ko, screenshot, okay. Hanggang sa umabot ako ng task 27, ng alas 10 ng gabi. So, tapos na.
And then, sabi niya sa akin, check mo yung account balance mo kung tama. So, tiningnan ko, meron akong 1,3 something lang eh. 1,352. Actually, ang laman lang nun ay 52 pesos, no? Kasi kagagamit ko lang eh. Nagbayad ako ng, ng mga bills. Anyway, after that, sabi ko, yes, na-receive ko na 1,300 all in all. And that was for yesterday's daw. Tapos may bonus pa daw ako today na 5,000. So sabi ko, ba? Talaga? Sabi ko, wow, okay to. Kasi in one day, yesterday, from 11 a.m. to 10 ng gabi, nakakuha na ako ng 1,300. No? So what I did, 10 o'clock, log in ako sa Telegram. Yun na nga, true enough, lumabas na naman yung task number 1. So ginawa ko yun. So 50 pesos, yung 2, 3, and 4, another 50 pesos each. No? And then, pagdating ng 5, ganun din. Ito na, pagdating na ng 6. Task number 6. Sa task number 6, merong choices, A, B, C, D. No? Each choice, merong corresponding money. 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Ganon. No? Pipili ka doon kung ano yung gusto mo. No, parang, ang instruction niya, magdi-deposit ka sa GCash nila ng 1,000 or 2 or 3 or 5,000. Depende sa gusto mo. No, kasi, ang balik daw nito sa'yo, in 10 minutes after na-complete mo yung task, meron kang 20%. No? Like yung 1,000 mo, magiging 1,020, no? 1,200. And so on. So, doon ako nag-isip. Kasi sabi ko, ba't kailangan kong mag-deposit ng 1,000 or 2,000 or 5,000? Depende ko ano yung choice ko sa GCash nila. Sabi ko, mukhang scam. Kasi parang papadamahin lang ako, tapos bigay ako ng pera sa kanila. So, sa group chat, parang hina-hype nila yon. Kasi merong group chat eh. Napansin ko sa group chat, ang member is 840 something. Pero, mula umaga pa yesterday hanggang today, same people yung nagko-comment. No? Out of 8,000, ang nagko-comment is around 10 to 15 persons only. Kaya kitang-kita mo kasi because of the pictures na meron sila eh. So, sabi ko, ba't ganon? Ang daming member. Tapos, ito lang ang nagko-comment. Tapos ang comment nila yung, I received my salary, I received my bonus of 5,000, tapos merong screenshot ng GCash nila. Yung nga ganon. So, parang ini-entice ako na mag-deposit din, magbigay ng pera na according to them, babalik naman sa akin in 10 minutes pag na-complete ko daw yung task. And sabi ko, why not? Subukan natin. So, back of my mind, hindi ko gagawin. But anyway, sabi ko, sige, I'm in. Kanino ko yuhulog yung pera? Binigyan ako ng GCash. Yan. Makikita niyo sa screen niyo, yung picture. Pagtingin ko, ang pangalan niya parang Nigerian. No? Parang Muslim, no? Parang hindi hindi Pilipino eh. Or sabi ko, bakit hindi sa bank or bakit hindi sa company, no? Yung Google. Kung Google nga siya talaga. Pero pangalan ng tao eh. Ang pangalan niya Usman something eh. Anyway, nandiyan naman yun sa video. No? So, medyo kinabahan na ako. So, ginawa ko, I tried na maghulog ng 5 pesos yata yun. Sinend ko, 5 pesos. Ayaw tanggapin kasi parang over na yata siya, for the day. And imagine mo, that was, kanina umaga lang yun. That was how much? That was very early, no? Mga 10:15, 10:30. Full na yung capacity ng kanyang GCash.
So sabi ko, eto yung lumabas, hindi ako makadeposit. Hindi sabi niya, wait, enroll kita ulit sa iba pang account. So in-enroll niya na ako. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya by enrolling me to another account. So nagbigay ulit siya ng GCash. This time babae. Pero pangalang Nigerian ulit. Na parang Muslim na Nigerian. Yeah. It's there in the sa screen, So sabi ko nagulat, na-alarma na ako. Sabi ko mukhang scam ito. No. So kunyari, sabi ko hindi ko magawang ihulog yung pera because parang sinasabi ko na nag-fail because ayaw nang tanggapin. So sumagot siya. Then inisip ko, baka Nigerian tong kausap ko. Try ko nga Tagalogin. Yeah. So, tinagalog ko, hindi siya nag-reply. So, hanggang sa na-miss ko na yung task 6 na yon kasi hinihintay niya yung yung bayad ko. So, lumabas yung task 7 sa group chat. So, kinlik ko yun, ginawa ko siya, task 7. Tapos, screenshot, pinadala ko sa kanya. Doon nag-reply na siya. Sabi niya, you cannot be paid unless you complete yung task 6, which is yung magbabayad ako and then gagawin ko yung task. So, tinagalog ko. Sabi kong ganun, pwede bang bigyan mo uli ako ng iba pang number? Hindi ko sinabing GCash number. Bigyan mo pa nga ako ng ibang number kasi hindi ako makahulog dahil ayaw tanggapin yung hulog ko. Hindi na naman siya nag-reply. So, inisip ko, okay, mukhang hindi to Pilipino and hindi marunong magtagalog. Hanggang sa kahihintay ko ng reply, lumabas na naman yung sumunod na task. Ginawa ko na naman. Pinadala ko sa kanya yung picture. Nag-reply na naman siya. Sabi niya, please complete task 6 first. E di sumagot na ako ng English. Sabi ko, that's a problem, I cannot make the deposit. Basta ganun, to that effect. Okay, nag-pretend pa nga ako na kunyari wala na akong cash. Sabi ko, pwede bang bukas na lang? Sabi niya, hindi raw pwede. Kailangan yung 6 muna bago ko gawin yung 7, 8, and 9, ganyan, and so on. Tapos, kung gagawin ko man daw yun, hindi naman daw nila ako babayaran. Unless, maglabas ako ng pera, deposit ko sa kanila para makomplete ko yung task number 6. To my mind, sabi kong ganito, parang papadamahin ka lang, Kasi magugulat ka, ang bilis ng dating ng pera Imagine mo from 11 a.m. yesterday up to this morning, naka 1,800 ako. Yan. Tapos, yung huling-huling message ko dun sa aking receptionist, tinagalog ko na. Sabi ko nga, hindi ako makakahulog kasi mga binibigay mong number, hindi pwede. So, it's not my fault. Sabi ko ganun, ano bang pwede natin gawin? Yan. Sabi niya, you have to pay muna. Sabi niya, before you can continue. Okay, so hindi ko na sinagot hanggang sa tinitingnan ko yung group chat. Yung group chat kasi from 800 plus, naging 400 na lang. So, 50% yung nawala. Tapos, sa group chat pala, hindi ka pwedeng mag-message. Parang naka-restrict ka. You can only read them, pero hindi ka pwedeng mag-comment, or mag-send ng message sa group chat. So, iniisip ko, sa dami ng members, tapos umiikot lang yung chat ng mga messages sa ilang tao. Yan. Doon pa lang, isipin mo na, baka may problema to. O naman, on my part, iniisip ko, sayang. Ang daming taong na-scam siguro nito. Or probably, marami ring matatalino ng Pilipino na siguro tumanggap lang sila. Kamukha ko, tumanggap ako ng 1,800 that's for free. Ang saya ko nga Sabi ko, wow, kung ganito na lang everyday, di okay sana.
But anyway, ito yung lesson no? Kung isipin mo, lately, no, ang daming mga nahuhuli na mga Chinese, Nigerian, no? Hindi ko naman kayo nilalahat, ano? Pero basically, ito yung mga tao na even sa bansa nila ay talagang sindikato. And nahuhuli sila, possessing more than 5,000 SIM cards na registered. Yan. So, for whatever reason, of course, it's very obvious, no? Na saan nila gagamitin yung ganun karami, tapos registered pa. Well, probably, pang-scam lang nila. But to me, no, ang lesson kasi dito, no, okay lang na magsuri ka, tingnan mo sila, no, okay, you agree with them, gawin mo yung pinagagawa nila. But the simple thing kasi na dapat mong hindi gagawin, one, magbigay ka ng personal information mo. And second, pag nanghingi sila ng pera sa'yo, stop mo na. Yeah. So whatever money you get from them, transfer mo kaagad, alisin mo na. No. So, kasi baka naman mamaya, mabawi nila yun for whatever process that they will do, no? Ano pa? Sisilawin ka kasi, no? Parang, uy, ang dali nito. No? Parang yung mga ibang scam nung araw na nanalo ka, di-deposit sa bangko mo yung pera na panalunan mo, pero bagong nila i-deposit, kailangan magbigay ka muna ng service fee or service charge para ma-withdraw at ma-deposit sa'yo. Yan ang ginagawa nila nung araw. So ngayon, meron silang different scheme naman. And may nakita rin ako na isang nag-post din sa internet. At ganun din yung scheme, pero hindi naman siya sa Google. In fact, sa kanya, ang nakuha niya ay 300 pesos. No? Ako siguro kaya umabot ng 1.8 kasi when we started, nasa task 7 kagad ako eh. Yan. So, another promise nila, pag na-complete mo yung task 1 to 12, meron kang 5,000. Pag na-complete mo pa yung hanggang dulo, which is 27, tas may bonus pang 3 na task sa huli. So, naging 30. Another 5,000 yun. So, imagine mo, so dalawang 5,000 na yun, plus yung number of tasks mo na times 50 mo. So, malaki. Now, in my case, since nagsisimula ako, tas yesterday lang, yun, nakakuha ko, maximum na nakuha ko was 1,800. So, siguro inisip nila, today, maibabalik ko yun, kahit 1,000 lang, pag sumugal ako. Pero, which I never did. So, ngayon, hanggang ngayon, ongoing pa rin yung group chat. Nakikita ko yung aking receptionist ang term nila eh. Naka-online pa din. Yan. Pero hindi ako nagme-message kasi nagbabasa lang ako. And time again, nakikita ko yung pattern ng group chat. Pare-pareho lang yung mga messages, pero nag-iiba-iba lang yung pangalan na nagpapadala. So what does it mean? No, parang scripted na, no? Ready na yung mga messages. Mamimili na lang yung mga numbers dito. Sabi, ito papadala ko, ito papadala ko. Pero pare-pareho lang sila. So, baka sa inyo rin guys, meron din mga nagme-message. Sinasabi na, do you want to join? Ganyan. Kasi sa akin dati, before this, taga ABS-CBN daw siya. Ang laki daw ng kita. So, bibigyan niya lang din, yan, same scheme. Bibigyan niya lang daw ako ng task. Tapos hiningan ako ng information, which is hindi ko binigay. Sabi ko nga sa kanya, sige, mukhang maganda yung ino-offer mo, but I want to make sure na taga ABS-CBN ka. Can you send me a picture ng ID mo? Yan. Ang sinend niya sa akin, mga screenshots ng mga pinadala na tawag dito, GCash.
no, dun sa mga kunyari ay mga naging member ng recruitment niya. To which sabi ko, ang ganda, lalaki pala ng mga nakukuha dyan. Ang gandang kumpanya yan sa ABS-CBN. Pero I still want your picture. Sabi ko, can you send me your picture kung taga ABS-CBN ka? O kaya, yung valid government ID mo together with your ABS-CBN ID. Nung sinabi ko yun, wala na. Hindi na siya nag-reply. Yan. Meron pa taga Petron. Yan, ganun din. So guys, ingat lang kayo. Kung merong gusto mang scam sa inyo, huwag kayo magbibigay ng inyong personal data, personal information. Secondly, pag may hiningin pera sa inyo, huwag niyong bibigyan. Yan. Kung may papagawa sa inyong task, which is purely task, walang hinihingi sa inyo, walang kinukuha information sa inyo, gawin nyo. And then, tingnan nyo lang kung gagawin niya yung part niya. Pag sinabi niya 50 pesos, 100 pesos yan. So, let it be, gawin nyo, and then makakatanggap ka ng pera, transfer mo kaagad kung meron ka pag-transferan. And then, pag tumagal na ng tumagal yan at tingin nila ay nalululong ka na, or pwede ka na maisan at hiningan ka na ng pera, yun, isip-isip ka na. Maybe that's the time for you to stop. Like I did, nag-stop na ako. Kasi even until now, dumarating yung task, So I'm assuming para sa ibang tao yun na na-recruit nila. And ako, I tried na magawa ng 3, this morning. Yung task 1, 2, and task yung 7, 8, and 9. Ano yun? Sabi nila sa akin, hindi kita mababayaran hanggat hindi mo ginagawa yung task number 5 na kailangan ko daw mag-deposit muna ng pera. Bibigay ako ng 1,000 dun sa GCash na binigay niya. Tapos kukumplitin ko yung task, picturean ko, ibalik sa kanya, tapos yung 1,000 ko daw, ibabalik niya sa akin ng 1,200. Which is, to me, parang siguro ang task A, kung may 4 na task yun, 50, 50, 50, 50 pesos yun. So that's also 200 pesos. Diba? So, parang ginawa ko lang yung task ko sa normal na pinapagawa nila. Dahil 200 din yung So, bakit pa ako magbibigay ng 1,000 kung same lang yung makukuha ko? So, yun lang yun. So, maging mapagmatsyag, always analyze. Basta yun lang guys, huwag kayong magbigay ng personal na information ninyo and huwag din kayo magbibigay ng pera. Yeah. So, sabi nga ng mga politicians, yung tawag doon, yung level ng greed, moderate greed lang daw. Ayan, parang ako, at least nag-benefit ako doon sa 1,800 na binigay nila sa akin. Akala nila mainganyo ako doon sa 1,000 na binigay nila sa akin at ibabalik ko ng mas malaki pa. Yung iba nga sa group chat, pinapakita nila na 5,000 yung pinili nila, tapos yung 5,000 nila lumagok nung binalik sa kanila. So, yung screenshot nila yon kunyari, para lang makita mo at maingganyo ka, uy, sige, 5,000, yung task na letter D, yung 5,000 ang amount. So, para mas malaki nga naman daw yung balik sa'yo. At anyway, yun lang guys. Sa mundo natin ngayon, marami nang nangyayari. And mas marami yung hindi magandang nangyayari. Which is nakakalungkot. Di lang naman sa personal na buhay natin, kundi pati sa mga organisasyon, maging sa mga gobyerno natin ngayon marami nang pasaway. And in this time, in this world, parang yung pera na ngayon ang importante sa bawat isa. Kaya ingat-ingat tayong lahat. Basta huwag tayong makalimot na tumawag at humingi ng tulong, manalangin sa Panginoong Diyos. Yung totoong Diyos, yung lumikha ng langit at lupa. Yan. So, yun lang mga kaibigan ko. At sana nakatulong ako sa medyo mahaba na to, but I hope na naintindihan nyo yung pinaparating ko. Yun lang. So, ingat po tayong lahat.
And God bless us all. Goodbye.